Welcome po sa ating channel. Magandang gabi, magandang araw, at nasaan man po kayo ay welcome po sa Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sokgang Jr. At talaga naman pong inaabangan dito sa Pilipinas ay ang bagyong parating sa araw ng linggo. At sana tayo po ay tulungan ng Diyos na makaalpas sa mga pagsubok at hamon ng kalikasan. At ang atin lamang pong pananalig ay sa Diyos po. At sana mailihis pa o kung hindi man, maingatan po tayong lahat. At talagang condolence sa mga nasalanta ng bagyo. Yung mga talagang hindi na nakaraos pa. At talaga sa mga naghihirap ay sana may ibsa ng inyong paghihirap dyan. Matulungan kayo ng inyong mga local government at ng mga taong may bukas pa po yung mga kalooban. At aking pong sadya ngayon ay i-update ko lang kayo dahil nakapag day off ako ng ilang araw na hindi ako nakapag-live. Magla-live sana ako kaso lang kagabi matapos po akong mag-igib, inantok na po ako, natapos pa ako ng pag-igib, alas 10 na po ng gabi. Pag-uwi ko sa bahay, nahiga ako ng konti, napapikit, yun na, tuloy-tuloy na. Nagising na po ako, mga alas 3 na, mag-alas 4 na ng madaling araw. So, naalala ko tuloy ng aking sinabi, pagkatapos kong mag-igib, magla-live sana ako. At akin lang, ito na nga, bagaman na delay, nakapag-live naman. At yung akin lang pong i-info sa inyo ay nais ko po sana maglagay ng segment na liban po dito sa Ode Alteram Partem. At yung mga segment na binanggit ko na kagaya ng Cite a Bible Passage and Let the Bible Speak. Magtatakil po ako doon ng mga issue or tanong. Kung meron po kayong tanong, comments or suggestions, anything concerning the Bible, you just cite the Bible passage and let the Bible speak. Maglalagay po ako ng segment. Yan po ang aking magiging segment. Kung sakali mang may magtanong, ay yan po. At kung meron kayong mga kakaibang karanasan, halimbawa sa buhay na ito, pwede po kayong mag-comment dyan. Maglalagay din po ako ng segment na E Pluribus Unum. Yes, E Pluribus Unum out of many one. So, bakit ba ako naglagay ng segment na E Pluribus Unum? Yan. Yan, meron po yan. E Pluribus Unum. So, out of many, meron pong kakaiba. E Pluribus Unum. Nakasulat po yan sa, sa Biblia. Nasa Job 37 verse 7, yung tatak sa kamay ng tao ay talagang nilalagyan po yan ng Diyos para malaman yung kanyang mga gawa. So, yun nga yun, yung nausing dactyloscopy. I-search nyo lang po yung sa dactyloscopy kung bakit po ay may isang scientist na nakadiscover ng fingerprint. Actually, bago ma-discover yung fingerprint or dactyloscopy, ay nakasaad na po yan sa Biblia. Sinulat na po yan nakasulat na po yan sa Biblia. Nasa Job 37 at versikulo 7. Inyo na lang pong basahin kung nais po ninyong sundan. So, ang aking pong isang segment na idadagdag dito sa aking channel, E Pluribus Unum, out of many one. So, kung meron kayong kakaiba o kakatuwang mga kwento, ay pwede po kayong mag-post at atin po iyang pag-uusapan. Yes po. So, may segment na tayo na ito na nga. Cite a Bible passage and let the Bible speak. At meron pa yung E Pluribus Unum, at meron pa po your take. Kung meron po kayong mga issue, kung ano man po mga issue man iyan o current events or mga previous pa po, mga history, kung ano man, maglagay din po tayo ng your take. At least po pwede po nating pag-usapan iyan. Okay po? At ano pa ba? Ano pa bang magandang segment? Sa health din po,
pwede din. Maglagay din po siguro ako ng segment para sa health. Okay po? Pag-iisipan ko muna ang magiging title ng segment ko na yan kung patungkol po sa health. Pero, bago po yan, about speaking of health, ay i-share ko po sa inyo. Ito yung sinasabi ko, yung kalamansi. Yan, oh. Yan. May nagsabi nga sa akin, ilang taong ka na? Sabi ko, 50. Abay, hindi halata na 50 ka? Sabi ko, parang 51. Ayan, kalamansi. Yan. Kalamansi, oh. Yan, apply natin ng kalamansi. Okay po? Yan. Health and wellness. Yun pala. Pwede pala yun. Segment ko about dito sa channel ko. Health and wellness. Yan. Yan, kasama sa health and wellness yan. Kung umunlad tayo, sana nga, kung umunlad man tayo, ay talaga mag-i-invite ako ng doktor dito. Magkakaroon po kami ng segment na sa health and wellness yon, at magkakaroon kami ng pag-uusap tungkol sa health and wellness. At sa ngayon, dahil wala pa ako pambayad sa doktor kasi mahirap mag-invite ng mga doktor, may trabaho sila mahalaga yung kanilang oras at wala pa tayong pambayad. Kaya tiis-tiis muna kayo, tiis-tiis muna tayo ng live Facebook at yung pag-a-apply ng kalamansi sa katawan. Okay? Yan. Yan. Pwede rin po ito sa buhok. Yan, oh. Yan. Kung meron kayong balakubak, yan, or dandruff, yan. Pwede rin po ito. Yan, nakakabata. Tapos pwede rin ito sa ugat-ugat. Ayan, oh. Sa ugat-ugat. Kung meron kang anghit, abay maganda ho ito. Kaso wala naman ho akong anghit. Siyempre, minsan pag di ka maligo, alam na yon. Pero kung may anghit ka, kahit maligo ka, siyempre, para matulungan tayo, ito na kalamansi. Lagay sa dibdib, ha. Yan, no. Ayan. Maganda ho yan, dahil direkta ho sa ugat. Yan. So, pagpasensyahan nyo na, baka kahapon, nag-abang yung iba sa inyo, kung nabasa nyo yung post ko, after ng pag-iigib ko ng tubig, after fetching water, I should go on Facebook Live, but it was not so. Because I was so tired, and it happens to, I took a nap, and then I went to sleep. And I forgot to go to do Facebook Live. So, again, my apologies. At nandito na naman ako. So, to my English-speaking subscribers, if you have any questions, queries, if you want to talk about the topics, you want me to tackle any topics, you just post it on the comment section down below, and we could, I'll find time to research, and maybe the next time I'll be tackling the issues on English. Yes, para po sa mga English-speaking subscribers, if you have any questions, questions, queries, yun na po. So again, welcome po sa ating mga bagong followers. So ito po ang inyong host again, si Jesus Uggang Jr. Sino po ba si Jesus Uggang Jr.? Isa lang po akong hamak. At talagang nakatigim na po ng hamak talaga naman. So ito, tsaga-tsaga muna ng kalamansi. At least walang naturalesa. Naalala ko pala yung mga minsan, yung mga nakaano dyan sa Facebook, si Dr. Sebi. Yun, search niyo po si Dr. Sebi. Ang sabi nga niya if the nature did not make it, don't take it. Yun ang sabi ni
Dr. Sebe. Time out muna. So, I'm back. Yun. Again, continue sa pag-a-apply ng kalamansi. So, kung meron kayong hot water, ibabad nyo ito sa hot water kahit mga 10 seconds lang. At least, mainit-init siya. Pag i-slice mo at i-apply sa balat mo, mainit-init. So, alam nyo na, nagbubukas yung balat natin, yung pores. So, mabilis mag-penetrate yung kalamansi. Yan. At maalala ko nga pala, yung sinasabi, yung pampabata din, yung puti ng itlog, lagyan nyo ng kalamansi, tapos tapal-tapal nyo dyan, yan, maganda yon. Pampaganda rin sa balat yon. Kasi yung nakukuha sa itlog, ano ba yon? Amino acid. Kasi pag nag-gym ka, nagba-bodybuilding ka, abay maganda ho yung itlog, pampatibay. Sabi nga kumain ka ng itlog para ikaw ay bumilog, uminom ka ng gatas para ikaw ay lumakas. Yun po yung kasabihang Tagalog. At maalala ko nga pala, meron pala isang Japanese na consumer, yung konsumidor ng itlog, hindi siya gumagamit ng asin. Meron po yan, isi-search ko lang po. Pero kung i-search niyo, tulungan niyo ako dahil wala ako sa aking computer, ay mas maganda. Japanese national yon. Talagang kumakain siya ng itlog, walang asin. Boiled egg lang yon. Pag kumain nga siya ng itlog sa isang araw, ang dami. Siguro around, basta ang dami. Dami niyang itlog kinukonsumo sa isang linggo yata. Baka 50 piraso o mahigit pa. Opo, kumakain siya ng itlog. Naalala ko lang yung Japanese na yun, pero I forgot the name. So, naubusan na yung kalamansi. So, isa. Meron pa yata ako isa rito. Isa, saglit lang ha. Time out ha. Ayun, meron pa isa oh. Buo pa. Yun. Lagay tayo ng kalamansi. Yan. So nakakatuwa itong kalamansi. Talaga namang libre lang. Bago pa ma-discover ng tao yung kalamansi, abay ginawa talaga ng Diyos to para sa tao. So again, salamat sa Diyos sa ganitong biyaya. At nakalibre tayo ng kalamansi. Actually, bumili ako ng ulam eh. Ngayong gabi, nagmotor ako, bumili ako ng ulam. Talagang lamig na ho. Medyo sinisipon ako. Ito yung kalamansi, kasama ito sa ulam. Hindi naman nagamit. Hindi namin nagamit sa ulam. Yun, ginamit ko na rito. Saka minsan, pagka nagpipiga ka, ihalo mo sa ulam, bago ko itapon, gamitin ko muna yung natira. After na na-extract mo na siya na piga, siyempre napiga, itapon mo na. Hindi, wag mo itapon. Pahid-pahid mo muna sa katawan. Sayang din. Kasi bumili pa kayo ng mga chemical dyan, gagastos ka. Minsan sa karinderya may libre, ibaunin mo na. Baon mo, tapos pag uwi sa bahay, saka mo na i-apply. Ganda pati sa ugat. Yan. So, pag nagtanong sila, ilang taon na ako? Abay, 50 years old o? 50. Yung parang sa pelikula dati, yung 1970s ba yun, yung Hawaii Five-O? Hawaii Five-O. Yun, maganda rin pelikula. Yung sequel na yun eh. Papanood ko nun sa RPN 8, yung Hawaii Five-O. So, saglit lang habang nalilibang ako rito. Talagang nakakatuwa. Pag meron kayong kalamansi, hiwa kayo dyan.
o di kaya bago nyo hiwain, babad nyo muna sa mainit na tubig sa tasa. Mga count lang kayo ng 10 seconds, okay na yan. Tapos tsaka nyo hiwain at i-apply o pampabata. Baka pag-apply nyo, tapos bigla kayong naging 50 years old. Ayaw nyo pa nun? Naka-ano kayo kaagad? Time travel? Joke ba? Hindi, at least pag tinanong ka, ilang taong ka na? 50. Abay, mukhang hindi ka 50 para ka lang 51. Ayos lang yun. Takot tayo sa edad niya. Talagang kakaedad naman talaga. Pampaganda pa ng muscle. Ugat, muscle, ganun. Kasi, maalala ko nga pala, yung isang doktor, ano sa hermeneutics, sabihin ko pa pangalan dito ng doktor. Sabihin ko na lang siguro. Pero I forgot the first name Madrigal, si Dr. Madrigal. Ano siya? Yung hermeneutics siya. Pinaliwanag niya yung pagkakaiba ng ascorbic acid tsaka sodium ascorbate. Yung ascorbic acid, yung tinatawag na generic name. Yun yung sinasabing vitamin C. Generic name is ascorbic acid. Ngayon, itong sodium ascorbate, ano rin siya, generic niya, sodium ascorbate. Pero pag sinabi mo kasing sodium, it's a form of salt So, ganon. Nag-aaway sila ng isang doktor siguro. Conventional tsaka hermeneutics. Vitamin C rin daw yan. Pag sinabi mong sodium ascorbate, the word itself na sodium, it's not sodium ascorbate. It's not vitamin C. It's a form of salt. Kumbaga na-extract mo na yung nag-evaporate na yung liquid, yung natira, yan yung sinasabing salt. Ganon. Ngayon, nagkadebate talaga. May mga hermeneutics din naman na okay lang sila sa sa sodium ascorbate na sinasabi din naman na vitamin C kasi mga brand name yan Ibang brand name naman, may mga brand ayaw ko nilang banggitin dito. Shout out. Shout out kay Nancy. Tita, shout out sa inyo. Sa aking mga kaibigan. Oy, Jobert. Baka online ka. Shout out sa inyo. Salamat sa inyong pag-view At saka sa mga kaibigan ko na hindi ko mabanggit-banggit dito. Salamat sa inyong mga tiwala at sa mga taong tumitiwala sa akin. So, mamaya-maya, itatakil ko pala yung activity ko today. Kaso lang, talagang may lakad sana ako ngayon dahil iniiwasan ko yung bagyo. Bukas magkabagyo ito paubos na Yung alak-alakan pala yung likod ng tuhod Ito yung tuhod. Sa likod, pahiran nyo lang ng kalamansi. Yan. Sa mga kilikili, okay rin ito. Yan. Tingnan nyo yung tsura ko. Medyo parang, di ba? 50 na ako. Parang, parang 51. Okay? So, kalamansi. Again, salamat sa Diyos sa kalamansi. Talaga namang libre lang. Pang ulam-ulam sana yun At saka pala, asin Health and wellness, asin. Gusto niyo bang makita na magmumug ako ng asin? Asin lang. Pag wala kayong toothpaste, asin. Pasalamat pala ako sa aking lola, yung late ko na lola, si Lola Consing. Yan yung mother ng aking tatay na si Jesus Sukgang Senior, hindi junior nabanggit ko nakaraan yung junior na ako pala yung junior kalimutan ko. Senior yung tatay ko. Yan, Jesus M. Sukgang Senior, shoutout sa aking tatay at sa aking nanay, si Daisy Sukgang. Sa aking kapatid na si Sheila Sukgang at si Jan Sukgang at sa aking mga pamangkin. Sino ba yan? Si Dan Claude, si Bencel, tsaka sino ba itong dalawa? Hindi ko nakilala Si Francesca. Mahaba yung mga pangalan Pati kay sino ba ito? Kay Dayan. Dayan Sana nasa maayos kayong kalagayan dyan. Bagaman kayo nasa abroad,
Talagang mahirap-hirap ngayon dyan dahil alam nyo naman, nagkakatutukan yung mga bansa-bansa dyan tutukan ng missile, hindi baril Yan maganda na yung ng ituloy ko pa lang sa sa ascorbic acid. Ang sabi naman ni Dr. Madrigal, ang role ng ayon sa kanya, yung role ng ng ascorbic acid dapat para mas maganda yung trabaho niya sa katawan mo. Aba, yung juice pala ng singkamas, opo, yung turnip, di minsan pag nag-juice kayo, makuha nyo yung juice, maiwanan yung pulp, yung sapal, juice na lang. Pag uminom ka pala ng ascorbic acid, tapos gamitan mo ng yung juice, turnip juice o singkamas juice, abay the best pala iyon. Yung dalawa na yan, yung combination ng ascorbic acid tsaka ng turnip juice or turnip, ay magpuproduce, ay tutulungan yung katawan natin magpuproduce ng ano ba ito? Collagen. Yung collagen naman, siya yung katumbas ng collagen, yung sa bubong, alam nyo ba yung mga pantapal sa bubong, yung mga, sabihin ko na lang sealant, sealant o di kaya roof cement. Yung pala yung napoproduce ng ng pag nag-combine yung yung ascorbic acid tsaka yung turnip juice, magpoproduce ng collagen. Sa balat natin may collagen yan, Ayan, tumibay nga, kuminis pa. Yung role ng collagen, siyempre sa heart, nagpapump yung heart natin. Yung lining ng mga ugat, nilalagyan niya ng tapal. Yun yung collagen. Ganun po siya. Ganun pala yung role ng yung kaganda pala sa katawan ng tao. Yung yung combination ng turnip juice tsaka ng ascorbic acid. Okay? Yun yung sabi pinaliwanag sa akin ni Dr. Madrigal. Kasi nagkasama kami noon sa Pampanga, sa Apalit. Ilang beses yon. Doon po kami sa kooperatiba. Doon kami nag-uusap lagi. Yung pala yung role noon. Maganda ho talaga sa katawan. Kaya minsan dito sa bahay, pag may singkamas, season ng singkamas, ganun ho talaga ang Diyos may season yung singkamas Pero kung talagang gusto mo talaga din ng singkamas, iyon, ginujuice nila, sama mo ng ascorbic acid. So ganun. Talagang ang ganda ho talaga sa katawan yan. So sinabi niya, yung role ng yung combination ng ascorbic acid tsaka ng turnip juice o ng turnip, yung parang alkaline ang batawag, isang term nun. May tinatawag silang term Pag nag-combine yun, yung katawan natin tinutulungan niya yung katawan mag-produce ng collagen. Yung collagen, yung role nun, yung sa lining ng mga ugat, lalo sa puso, yung mga ugat, tinatakpan niya, sinisil niya pala. Ngayon, ito naman yung sinabi niya patungkol naman sa cholesterol. Kasi sa mga modern na mga pag-aaral, yung cholesterol, doon sa mga taong inaatake sa puso, yung cholesterol, doon sa mga, halimbawa, hindi na natuluyan talaga, may mga findings na doon sa dibdib nila, ang dami hong naiipong cholesterol doon. Opo. Kasi yung ugat doon sa loob, pumuputok po iyan dahil sa pressure. Siyempre yung heart natin nagpapump Obserbahan nyo po, pag umiinom kayo ng ascorbic acid, kahit na hindi kayo nakain ng singkamas halimbawa, maganda ho sa puso. Maganda rin ho sa puso yung yung ascorbic acid. Hindi ko sinasabing gamot sa puso Ang sabi diyan, maganda sa puso. Kasi ako nag-ascorbic acid ako Kaya hindi ko lang mapakita sa inyo magpulap-pulap ngayon dahil walang hawak ng camera Pero pag may time, magpupulap ako sa ibang lugar, pakita ko sa inyo. Tapos yung paa ko, gaganon lagalagay ko dun sa likod, i-invert ko. So, tuloy tayo dun sa sa napoproduce ng combination ng turnip juice o singkamas juice saka ng ascorbic acid is yung tinutulungan yung katawan para mag-produce ng collagen
para magiging katulong din po sa doon sa mga lesions o mga sugat-sugat doon sa, kasi yung ating ugat nagkakaroon din ng wear and tear yan eh. So doon sa mga inaatake, yung available na ginagamit ng katawan kung walang mapoproduce na collagen, cholesterol, ang ginagawa ng katawan kasi auto man yan. Ang tawag nga yan sa science, dalawang muscle yan eh. Voluntary muscle and the involuntary muscle. Yung voluntary muscle, ito makokontrol mo. Pero involuntary, gaya ng heart, hindi mo makokontrol yan. So meron din siyang involuntary system na sinasabi. Kasi ang voluntary, depende sa nilalamon mo, iniinom mo, hinihinga mo. Yun ang mga sinasabing involuntary. Ay voluntary na pwede kang mamili. Ngayon, yung involuntary naman, yung mismo yung katawan natin, yung pinoproduce niya, hindi mo kayang pigilan yon. Maiiba mo, siyempre, kasi kung nung pinaglalamon mo eh. So, yung cholesterol, yan yung siya available. Kaya ang ginagawa ng katawan, siyempre pag emergency, tinatapalan niya pala yon. Yung parang naging naging human response, the human body response doon sa pag inaatake sa puso. Iniipon niya lahat ng cholesterol para yung ugat doon sa puso, yung mga lining ng ugat, tinatapalan niya para hindi siguro pumutok. So, ganon. Kaso lang, siyempre, yung cholesterol, hindi naman masabi may good and bad eh. Ay, ibig sabihin, merong good and bad eh. Kung ano mang cholesterol yon, yung available na pwedeng magamit ng katawan, ginagamit ng katawan yung para tapalan yung mga ugat. Kaya ang dami minsan naiipon dito sa parteng dibdib ng tao na inaatake sa puso. Ang dami pong cholesterol. Yun po. Ngayon, may mga siguro may mga scientific pa sila na name diyan. Wala ako sa computer ko, pagpasensyahan niyo na. Pero kung gusto niyo naman i-search ngayon, tulungan niyo ako. Sige, i-search niyo lang and then you post it on the comment section down below. At maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay at pagtitiis na makinig sa ating channel na Ode Alteram Partem. Let us hear the other side sa segment na Health and Wellness. Yan po yung ating sinasabi na Health and Wellness. So, again, sa mga kakapasok lang, nagdagdag ako ng segment dito sa channel ko na The Ode Alteram Partem. Ito naman yung dinagdag ko. Ano po yan? E pluribus unum. Out of many, one. So, talagang kakaiba ho talaga. Baka may mga kakaiba kayong kwento. Abay, pwede ho yan. Pag-usapan natin dito. Kung meron kayong mga horror, kung ano man, ay di pag-usapan natin. Kung gusto nyo i-share dito, abay, pwede rin. So, tuloy muna tayo doon sa puso. Yung availability kasi na kung anong available na ng time na inatake sa puso yung tao, cholesterol, yun ang ginagamit ng katawan para tulungan yung katawan niya para siyempre i-heal niya, protect niya. Kaso lang, siyempre bumabara, yun, tutuluyan, cardiac arrest. Yan ang mabigat dyan. So, yun po, wag nyo kalimutan na mag-inom ng ascorbic acid. Yun ang generic name niya, ascorbic acid or vitamin C. Yan yung vitamin C. Yung generic name is ascorbic acid. Parang etymology din kasi, no? Matatalino rin to talaga yung mga Grego. Kaya yung sa kanila, sila yung mga, pag sinabi mo mga scientific name, pupunta ka agad sa Greek eh. Opo, ganun kasi sila eh. About naman sa mga batas-batas, yung na ano ko naman dyan, about sa mga Rome naman. Kaya sa Pilipinas, yung mga termino dito sa Pilipinas, iba karamihan mga Roman o Italian eh. Latin. So, ganun. Tulad yan, Latin din yung E pluribus unum eh. Yung Ode Alteram Partem, Latin din yan eh. Okay? Ano pa ba? So, again wag kayong makalimot na mag-take na, ganda na ng balat ko. Yan, parang nag-firm. Parang hindi sa 50 years old na. 50 years old na ako eh. Ay, nga pala. Yung yung E pluribus unum, sample Yan gumagalaw tenga. Yan Yan. Marami naman nakakagawa niyan eh. Tulad yan, taas kilay.
Yan, isa. Maraming nakakagawa niyan. Gumagalaw ba yung buhok ko? Tenga lang. Ayan. Tenga, no? Yun. So, ganon. So, welcome sa aking channel, sa Ode Alteram Partem, or let us hear the other side. So, bagaman ako'y pangiting-ngiti lang, talagang 6 months na ako walang sahod. Tiis-tiis lang talaga, grabe. At today sana paalis ako kasi kanina may lakad talaga ako. Ang nangyari, habang nag-igibaw ng tubig, naputol tong kwan doon sa likod, yung mismong ito siya sa pinapatungan ng shock. Ito yung nasa loob ng frame, ganyan, no? Ito yung nakalabas, ganyan. Yan, no? Diyan sinasabit yung shock ng motor. At diyan ko rin, kasi naputol yung ano niya, yung sa may thread niya. Kasi na-loose thread siya, eh. Kaya yung sinabi ko dun sa gumawa, putulin dito banda at kabitan siya ng bagong thread. Kaso lang, naputol ulit. Yan ang pinagbuildingan, no? Hindi mahina, eh. Kaya ang ginawa, mabait din tong mahirap talaga. Sinasabi ko sa inyo, ang hirap talaga makahanap din ng mga mekaniko na yung kapalagayan ba ng loob. Kasi nung panahon na sumasahod ako, ayaw ko na lang sabihin yung binabayad ko. Pero natutuwa naman siya pagka nandyan ako, eh. Tulad nung nakaraan, iniwan ko doon yung aking yung rectifier. Bagong-bago yun. Ikakabit ko sana sa motor. Mantakin mo, pagkabit ko, iba yung design sa lagayan ng ng bolt and nut, ng bolt. Sige kuya, iwanan ko na lang, sabing ganyan. Ibenta mo na lang yan, tapos bigyan mo lang ako ng 100. Okay na ako doon. Tapos, siyempre kanina, ginawa niya yung motor. Sabi ko, kuya, wala akong pambayad, eh. Sabi niya, kasi ang gusto niya, pinaliwanag niya, nag-usap kami. Kasi ganun ako, makikipag-usap muna ako niyan, dialogue muna kami bago gawin ba. Sabi ko, hindi ba pwede ka ako iputulin dito? Hatiin dito yung gitna, tapos yung kabila, para bang ipapatong mo? Parang ipapatong mo, ganyan, no? Yung ganyan, tapos doon sa kabila, ipapatong mo rin ganyan, kabila din. Sabi niya, siguro naisip niya mahina, mapuputol din. Sabi niya, kuya, paliwanag ko lang. Tanggalin natin buo. Yan. Ang sabi ko nga, kasi dalawa man yun sa kanan, dalawa sa kabila, sa kaliwa. Ang sabi ko, gusto ko ilipat na lang dito sa likod yung ilipat na lang sa likod yung shock. Tapos dito na lang yung sidecar, dito sa naputol. Pero lagyan ulit siya, weldingan ulit. Lagyan ng weld ng may thread para maikabit yung sidecar. Habang nag-uusap kami, sabi ko sa bagay, siguro ganun pa rin yung mangyari niyan. Kahit na ilipat natin yung shock. Ako rin sumagot sa suggestion ko. Sabi niya, oo nga, kasi ganun din talaga yan. Parang walang nagbago. Sabi ko nga, mas lalo siyang ma-stress pag walang shock. Pag wala pa yung shock, kasi yun ang yung weight, sasaluin ng shock yung weight, kung tatanggalin mo yung shock, lilipat mo sa pangalawang niya, sa likod bandang patungan o lagayan ng shock, lalong wala ring silbi. May stress pa siya lalo. Baka madisgrasya pa. Kaya ang ginawa niya, tinanggal niya talaga sa frame, Grabe din yung tiyaga ng tao. Yan, naputol na, Ito yung nakakabit sa frame. Ito yung nakakabit sa frame ng motor. Ito yung nakalabas, sa kanan. Yan. Ginrind niya yung sa loob. Tinanggal namin lahat, upuan, pati yung mudguard. Tapos ginrind niya. Yun. Sabi ko, kuya, sabi ko, pag ginawa mo yan, wala akong pambayad. Dala-dala ko lang pera, 150 lang, bago niya gawin, inabutan ko na siya ng, pinakimkim ko na sa kanya 100. Tapos yung 50, bumili ako ng kape, 20 pesos, hindi naman pala siya na nagkape. Ako na lang tuloy uminom ng kape, tsaka yung alalay niyang isa. Sabi ko, next time na lang, kuya. Ngayon, may suot-suot pala akong salamin. Kunin ko yung salamin ko rito,
Ito naman siya pangontra sa silaw. Yan, oh. Pag nagmumotor ba pag gabi, kontra sa silaw. Yan. Yan. Ngayon, pero nag-weld siya. Iniwan, binigay ko na lang sa kanya. Kuya, sabi ko sa'yo na yan. Kabibili ko lang din naman yan eh. Hindi naman siya mahal. Mura lang din naman to eh. Bagong-bago pa rin. Siyempre mga isang gamit ko pa lang siguro, yung dalawa, 3 gamit pa lang. Binigay ko na lang din. May spare naman kasi ako rito eh. Bumili kasi ako ng spare. Just in case ka ako na magasgas, masira, may spare. Sabi ko, ano yan kuya, ginagamit ko yan sa gabi. Lalo pag nagmumotor. Kasi maraming kasalubong, masakit sa mata yung ilaw. Yan, at least kung meron ka yan, malesen. So, yun. Balik tayo sa ginawa niya sa motor. Ito, ni-replace niya. Merong motor doon na siguro hindi naman magagamit na rin. Tinanggal niya yung ganito. Tapos kinabit niya talaga sa motor ko. Talagang pagsilip ko, pagkita ko ganyan, sabi ko, galing talaga, sabi ko. Hindi man ako kako taga-right, pero masabi ko, pasado talaga. Kung 100%, abay 100 talaga. Ang galing. Talagang masabi ko nga, ang hirap maghanap ng mga ganyang tao eh. Mga talaga bang masabi mo na una, hindi mahirap kausap. Talagang may puso rin ba na makatao rin. Siyempre na nung meron naman ako, hindi naman tayo nagdadamot eh. Siguro naging bunga yun sa kanya, kaya medyo nagkalapatan ba. Kasi minsan nagmumotor ako dito, hinabol. Nakita ko dun sa sabi niya, dun ako. Sabi nga niya, nag-usap kami. Kala ko nawala ka na rito eh. Hindi, doon na, lipat daw siya, ganyan. Kung ano-anong. Mantakay mo, inayos niya yung motor ko, chinune up niya. Bago niya ma-tune up ulit, siguro mga 2 years after, galing eh. Minsan din nala ko yun sa mga kasa-kasa ba. Gumagamit pa ng filler gauge. Siya hindi na siya gumagamit ng filler gauge, kamay lang ginaganong-ganon niya lang. Sabi ko, grabe namang tao na ito. Hindi na ako nagsalita, inobserbahan ko lang siya. Tapos nung pinaandaran niya kasi sinubukan ko patakboy yung motor, abay okay. Tapos nung nakaraan niya lang, siguro mga 2 months ago niya lang na tune up yung motor ko. Yung huling tune up niya noon, siguro mga 2 years ago. Ganun o katindi, ganun o kalupit. Bago niya tune up, ang tagal ho. Galing. Tsaka ako kasi magpatakbo rin ako ng motor, hindi naman ako yung kaskasero, yung tama lang. Parang sa yung sa kanta, alam nyo ba yung sa do re mi? Do re mi fa so, ganon. Gradual ho ako mag-throttle or mag-accelerate. Hindi ako nag-accelerate na pag do so, ganon, hindi. Ganyan kasi yung bigyan mo ba ng rin yung motor. So ganon. Kaya sa tao parang ganun din. Kailangan mo rin talaga muna mag-warm up bago ka bumirit din. Hindi ka pa nag-warm up tapos bibirit ka. Nako, delikado talaga sa puso yan. Kasi grabing palpitation mo yan eh. Grabing pop, gaganon ka agad yan. Gaganon yan eh. Kahit sa kamay mo lang kailangan dahan-dahan muna tapos bago mo bilisan. Ganon. Ganon ba? Bago mo bilisan. Kung biglain mo ganyan, ganon, delikado ugat yon. So, ganon ho siya. So, ganon po sa ating segment ngayon na meron tayong segment na health and wellness. Isa na doon kanina, yung calamansi. At, yung sinasabi pa na ascorbic acid. Pagka kumain kayo ng uminom kayo ng ascorbic acid, kung meron kayong turnip juice or singkamas juice, by the best way yan. At saka wag niyo kalimutan kumain bago kayo uminom ng ascorbic acid kasi yung ascorbic acid ay maasim at mahapdi sa sikmura. So, kain-kain muna tayo bago tayo uminom ng ascorbic acid. At nga pala, naalala nyo nung binanggit ko dati na nagdanamb yung kanang paa ko? Sa pala yon, sa kick ng motor, kakakik ko ng ganyan kasi sa kanan using the right leg Kasi yung kick nandito sa kanan, wala ko kasing yung motor ko, walang electric Tapos,
sa init. Yung sa init ng makina, kaya pala masakit, nagnanab. Excuse me po, inantok na ako, nagpagod ako kasi nag-igib pa ako eh. Tapos natagalan ako doon pag-repair ng ano, kakaalalay din ba? Pag-repair ng motor. So yun, kaya inabot ako ng talagang siguro mga almost 3 hours ako doon. Kaya sabi ko, lalakad sana ako kaninang tanghali. Eh, hindi na natuloy kasi nga naputol doon sa may mismong ano, yung thread na kasi na-loose thread siya, pinaputol ko yung thread. Pinalitan naman, kaso naputol ulit. Ayun na. Pinalitan talaga ng buo. Ayun, sana nga maganda na. Pero ramdam ko naman, medyo ano na talaga, at least kampante ka ba? Na yung ano, yung sa may shock niya, at least kampante tayo na hindi naka-weld yung thread niya. Kumbaga buo na siya. Parang ano ba tawag nito, rod. Yung sinasabitan ng shock ng motor. At least buo na. Hindi na ano. Hindi ka na ba mag-iisip na baka maputol na naman yung thread? O, delikado pag nasa biyahe. Kaya medyo tumutulong-tulong, tsaka nililinis ko motor ko. Minsan marumi pa yung kuko, yan Yan So, yan na pala, bago kalimutan yan, kita nyo na yung kalamansi, Yan. Tsaka pag wala kang, hindi ka nagsisigarilyo, pula. Pag gusto nyong mamula-mula, halimbawa, bili kayo ng lipstick. Huwag ka lang bumili sa lipstick, halimbawa, o wala ka pang bili. Ito lang. Yan, pumula na. Tapos, wag na red lips, Yan, wala ka kasing sigarilyo, At, sa health and wellness pala, pag masakit yung inyong tiyan, nakita nyo naman nakaraan yung ang ginawa ko, bayabas. Dahon po ng bayabas, hugasan mo sa tubig na may asin at iyong banlawan at punit-punitin, ilagay sa baso at lagyan ng mainit na tubig at makalipas ang 1 minuto ay may gamot ka na para sa sakit ng tiyan. At if the symptom persists, consult your doctor or go to the nearest hospital. Yun po. Ay, naalala ko rin pala yung napaso ako nung ginawa ko yung motor. Ito, ay wala na Ito. Yan Napaso ako ng nung ginrind ko yung sa sidecar ko. Napaso. Napakainit pala, nasagi ng paa ko. Napaso, napajingle tuloy ako. Kinuha ko yung wiwi, tsaka tinapal ko doon. Tapal-tapal ko. Hindi ko na binanlawan, hayaan mo nilang matuyo. Saan ko ho nalaman iyan? Abay, kwento ho yan ng aking tatay. Siya ho nagturo na yung gamot sa isa sa pwedeng igamot sa mga pasok-pasok o burns ay yung urine. Sarili mong ihi. At maganda rin ho yan. Halimbawa, pag nadikya kayo, naligo kayo sa dagat. Maraming dikya tawag niya, nasa labay o lalo na yung mga jellyfish nakakamatay. Jingle lang pala. Ihi ang isa sa mga gamot diyan, yung first aid, pang first aid. Habang wala pa yung mga medics. Pag wala sila, nasa dagat kayo, nadikya kayo o nangati kayo, nagkaroon ng pantal-pantal so para hindi kayo ma-atake o maano man. Kasi minsan tataas yung blood pressure mo, atakihin ganyan May shock ka pa, mashock pa yung buong katawan mo. Kahit na ayaw mo manginig, nanginginig ka. Jingle, yung ihi mo pala, pwede yun, igamot. So ganun katindi yung ginawa ng Diyos. Yung tao, gamot sa mga pasok-pasok, mga burns mo, ihi. Tapos pagka naliligo ka sa dagat, nasa labay ka, di sarili mo ring ihi, tapal-tapal mo doon. Pag nasa labay ka,
At least pwede ka nang makapunta ng ospital. At least kahit paano protektado ka. So yun, yung ano ng kalamansi yan. Sa buhok meron yun, no? Yan. So ano pa ba? So ito ka nga. So hindi ako nakalakad today kasi nga naputol yung thread ng ano ito sa motor. Grabe. Kung nasa biyahe ka nun tapos mabilis yung takbo mo ay grabe, hindi ko maisip kung paano yun. Pakadelikado So kaya ako dinala para at least alam ko ba sakaling makakita ko ng replacement. Pero okay na yung gumawa parang hindi na kailangan talaga namang nireplace na talaga ng buo. Grabe din mag-isip tsaka mano din talaga pag gumawa. Talagang may dangal ba, may karangalan talaga. So ganun. So again, this is your host, si Susukgang Junior. Welcome po at salamat sa mga new subscribers or followers. Thank you very much for your trust and confidence. Ay nga pala, bago ko makalimutan, ano pa ba lang segment? Gusto nyo rin ba ng mga legal? Opo, mga legal issues or comments. Pwede rin ho yan. Kaso lang, hindi ko masabing legal comment kasi naalala ko yung isang abogado, si Attorney Libayan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na legal comments Siguro mga academic purposes. Ay, nga pala, tama. Legal academics, pwede ba yon? Segment ko, legal academics. No? O siguro, kasi pag sinabi mo kasi academics, ang dami So, specify natin siguro, no? Legal segment. Hindi pwede maging legal. Hindi man ako lawyer. Siguro legal academics na lang, no? Studying law. Mga ganun ba? Diba? O di kaya self-study. Legal academics. Diba? Pwede siguro ang ganung segment, no? Self-study. The legal academics. Pwede ba yon? Nag-iisip ako siguro comments nyo kaya, no? Kung meron kayo. Kasi halimbawa may mga issue kayo, tulad ako may issue ako yung sa trabaho, yung sinibak ko ako Kaya hindi pa ako bumalik although pinababalik ako kasi nakita ko may tinatawag ba na arbitrary na sense ba parang random. Hindi man lang na-serve ako, hindi na-serve yung security of tenure 24 years na ako, hindi man lang ako. Kumbaga parang dapat i-anuhan ka muna. Tulad yan, di ba, yung mga nagva-violate sa LTO ng license, sinushow cause order yan papuntahin ka talaga, isusumon ka, mag-issue ka ng statement mo doon. Tapos doon sa board nila, magdidepensa mo sarili mo. Kasi kung hindi, tatanggalan ka ng lisensya. Yung ginawa sa akin, tinanggal na lang ako sa trabaho Kaya talagang masama yung loob ko. Nakita ko naman dahil sa nag-aaral din ako kahit papano, nag-self-study din ako sa batas. Pwede ho yan, yung sa segment ko. Gagawin ko siguro dito na self-study. The legal academics. Yun, pwede ho yun. Yung host ninyo ay si Susukgang Junior na may 6.09. Yan po. Hindi naman po actually siya, doon po yan sa opisina, doon ko po nakuha yung aking 6.09. At bagaman, doon lang po yun sa opisina, nakapattern po yun sa IMO. So, ganun po. So, again, maglalagay din ako ng segment na The Legal Academics. Kasi maraming naglalagay Sabi nga ng isang attorney, si kung gusto nyo sundan si Attorney Libayan, Attorney Libayan, nag-live na ako Sabi ko sa inyo noon pag nag-live ako, tutulungan ko kayo. Hindi pa ako nakapag-comment sa inyong kasi minsan naging busy rin ako. At ang dami na ng subscriber niyo. Dating subscriber na Attorney Libayan, mga 100,000 lang kami noon So ngayon yung subscriber na Attorney Libayan, mga kalahating milyon na. Nasa 500,000 siguro, baka 700,000 na si Attorney. Congrats Attorney Libayan Ang dami na ng
iyong subscribers. Dati nasa 100,000 lang tayo, naabutan ko yon. Ngayon, ang dami mo ng subscribers. Yes, akin nga, pasalamat din ako. Salamat sa Diyos, salamat din sa mga subscribers or followers. Thank you for trust or confidence, and I hope this channel will help you in any possible ways you see beneficial. So, ganon. So, thank you very much for your trust and confidence, and the glory and honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. So, kung may mga tanong kayo, kasi minsan may mga tulad yan, yung iba narinig ko minsan sa mga ibang mga nagla-live, hindi raw maintindihan. Abay, kung hindi nyo maintindihan, halimbawa mga pinupost na hindi nyo maintindihan, magtanong lang ho kayo. Pwede naman ho natin ipaliwanag yan. Gaya ng isa dating nag-comment sa akin, yung sinite ko doon, yung kay Jordan Peterson, kay Anne Widdicombe, at kay Socrates ba yun? Plato. Ang sabi ni Jordan Peterson, if you have something to say, silence is a lie, and tyranny feeds on lies. Jordan Peterson, Canadian psychologist, commentator. Tsaka si Anne Widdicombe naman, ano rin siya, parang TV personality din yun siya ang sabi niya, ipopost ko. Tingnan ko kung nandito tingnan ko lang kung nakasave ipopost ko para ma-share ko naman sa inyo. Baka nasa isa kong nasa isa kong cellphone, yun ang malungkot dahil nasa isa kong cellphone. Ipopost ko na lang dito mamaya-maya pag maalala ko. Okay? Pagpasensyahan nyo lang. Pero may ginawa pala akong quote yan. Ayan, naggumawa rin ako ng quote. Subtle speech is like a morphine which numbs the brain to think critically. Yan, Jesus Sokgang Jr. ay Filipino content creator. Yun. Gumawa na rin ako ng quote ko. Sana magustuhan niyo yung quote ko. Nga pala, saan pa ba ito? Wala, nasa isa kong cellphone When you have something to say, silence is a lie. Wala nasa isang cellphone ko nga. Ipopost ko yun dito maya-maya pagka pag natapos na ito, ipopost ko dito mamaya. So, ano pa ba yung nilagay kong segment? Ang dinagdag ko sa aking Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Ano pa ba yung nauna doon? Cite a Bible passage and let the Bible speak. So, ganon. Tapos ano pa ba? E pluribus unum, kung meron kayong kakaibang mga karanasan, yan. Ano pa ba? Health and wellness. Ano pa ba? Self-study. The legal academics. Yung gano'n, Ano ba yun? Kasi siyempre, for academics purposes, kaya bakit pwede tayo siguro magtakil ng mga batas, Diba? Kasi ang Philippine government, meron siyang form of government, ano ba yan? Republic, tapos meron siyang 3 pillars ng government, Yan yung executive branch, legislative, at saka meron yung judiciary. So, 3 equal branch, yung co-equal branch. Kaya nga merong pyramid, Inantok na ako, napahikab-hikab na. So, ano pa ba? So, sa health and wellness ko pala, ito, yung kalamansi. Yan. Ano pa ba kanina? Yung E pluribus unum. Maraming nakakagawa naman ng tenga, Gumagalaw. Yun. So, ano pa ba? Kasi, yung merong mga regarding, halimbawa sa mga obligations and contract, pwede yan, pag-aralan natin.
Maglagay lang ho kayo ng mga topic at ma-search natin. Siguro pwede tayo mag-spend dyan ng mga at least mga 20 minutes. I-tackle natin. At saka ano pa ba? Wag nyo laging kalimutan yung etymology pag nag-aaral tayo Yung etymology, yung origin, yan maganda yan. Ano yata yan sa mga linguistics ba yan? Yan, linguist or linguistics. Linguist yung tao, pero yung course yata o profession is linguistics So ganon. Nandun minsan malimit nilang gamitin din dyan yung etymology. Kaya yan yung mga generic name, para bang Genesis, di ba, beginning, beginning, yan. Ano pa ba? So, yun, naputol yung motor ko. Ito pala kanina. Sana naman nawala na naman. So, yun. Kaya today, hindi ako nakaalis. Kanina tanghali dahil nga dito. So, yan. So, again sa panawagan ko lang. Oy, America, wake up I hope you're listening. Kung interesado kayo sa aking offer, yes, andito lang Challenge yon sa AI na nag-claim na siya ay Diyos. Yan, challenge yon. So, ipopost ko pa ba ulit yung tanong dito? Lumalagpas kasi ayaw Ayaw na hindi magkasa sa comment ko So, ano pa ba? So, kung may mga tanong pala kayo, hindi nyo maintindihan sa aking mga pag-Facebook Live, lalo na ito impromptu, talaga hindi ito edited. Kaya, pwede ho kayong magtanong. At kung gusto nyo pala mag-aral, nagsasalita kayo ng tuloy-tuloy, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Pag nag-exhale kayo, tsaka kayo magsasalita. Inhale, tsaka siya salita. Exhale. Ganun po siya, para hindi kayo ma-mental block. So, paano naman pala sa mga pronunciation? Yung sa pag-pronunciation pala, may sa mga dictionary, actually yung spelling ng dictionary is D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y. It's ang dictionary, actually sabi na nga ng iba, dictionary. Pwede rin siyang ganon kasi may mga tongues kasi, different tongues yan Pero sa sinasabi na phonetics, ano po yung phonetics? Yung po yung actually, maraming phonetics nagkakagulo sila dyan Siyempre sa dictionary, may entry word yan. Yung kauna-unahang word, entry niya. Tapos may kasunod yan, yung phonetics niya. Paano mo siya bigkasin, yan yung... So, yung spelling nga ng dictionary, D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y. Pero ang pronunciation yan, it's not dictionary, it's dictionary. Dekshe. Parang ganyan. Dekshe, tapos nary. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Dictionary. Inhale. Dictionary. Inhale. Exhale. Dictionary. Oy, ano palang segment na gusto nyo dyan? Yung sa pag-aaral? Ano ba? English 101? Ano ba? Ano ba gusto nyo? English 101? No? English 101 or pronunciation? Ano ba maganda? Saka na lang. English 101 Pwede siguro segment natin. English 101. Welcome to my channel, Odel Teram Partem. Let us hear the other side. This is your host, Jesus Sugang Jr. Welcome to the segments English 101. So, ganon kaagad. Tapos, papasok siguro doon yung mga vocabularies, pronunciation. So, ganon ba? Di po ba? Inhale, exhale. Exhale, dictionary. Inhale, exhale, dictionary. So, ganon. Di po ba? Di po ba? Astig ba? Astig ba? Ladies and gentlemen, boys and girls,
Let's get ready. Rumble. Introducing first to my left, fighting out of the blue corner, wearing in white trunks with gold trim. He weighs in 143 pounds. He was the former defending the current WBC Manny Pacquiao. So ganun ba? Yun naman mga mga banat naman yan, mga diction ba? Mga diction, mga high rise and fall, modulation. So ganun ba? Baka gusto nyo lang mag-post kayo diyan, mag-English speaking tayo, mag-English 101. Ayun. Segment. Welcome to my channel, ODL Terampatem. Let us hear the other side. This is your host, Jesus Gang Jr. Welcome to my segment, English 101. Yan, ganun di po ba? Parang ganun, no? Tapos ano pa ba? Maganda siguro mga ganun ba? May segment para in case may tanong kayo, nahirapan kayo mag-pronounce sa English, o magsalita, abay tuturuan ko kayo. Mag-aral tayo sabay para suya, madali lang ho yan. Halimbawa, ano bang maganda rito i-pronounce? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society, and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. Mga ganon no? Astig ba yun? Ano pa ba? A Night's Out naman pala. Yung napanood nyo ba yung yung The Kingdom of Heaven? Napakinggan nyo ba doon yung Night's Out? Be without fear in the face of thine enemy. Be brave and upright, that God may love thee. Speak the truth, even if it leads to death. Safeguard the helpless, and do no wrong. Sinampal pa siya ganyan. And this, so you shall remember it. Yan yung mga modulation naman no? Modulation, celebration. Kanta-kanta lang tayo pero wala tayo sahod ng loob ng 6 na buwan. So, again, America, you better wake up, America, if you're interested with a lowly Filipino. But I'm willing 100% to offer you, America, the best inside here. And for free. Again, for free. It's up to you, America. If you want it, just say the word, it's up here. Free of charge. Okay? Amerika naman may ng Pilipinas Ay, maalala ko nga pala si John F. Kennedy, 1961 inauguration speech. If a free society cannot help those many who are poor, it cannot save the few who are rich. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. And to my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Mga ganun no? Lakas ng boses no? Actually, namamalat ako Siguro, kwento ko sa inyo, next time na lang kung bakit ako yung namalat. At kahit namamalat ako, pwede akong sumigaw, malakas ako sumigaw kahit namamalat ako. So, mga secret ko yan nung way back 2001. Kasi nasigaw-sigaw ako nung 2001, namamalat ako noon Namamaos ba?
Pero nakakasigaw pa rin ako ng malakas. So, yun yung mga sikretong natutunan ko noon sa kakasigaw. Kahit na ikay mamalat, bay pwede palang sumigaw. May mga sikreto pala dyan. So, yun na yun. E pluribus unum. Yan, doon natin pag-usapan yan, yung mga mga kakaiba ba. Ano ba siguro doon? E pluribus unum. Unlocking secrets. Yeah, ganon, Astig ba yun? Latin, tapos English. Kasi ang ibig sabihin kasi ng E pluribus unum, out of many, one siyempre, out of many, one, siyempre, unlocking secrets yun, no? O, yung assignment pala, yung sa $1 na, yung pyramid na may mata. Baka sakaling makita nyo yung sikreto doon sa pyramid na may mata, kung ano yung sikreto doon, keep me informed. So, makashare din ako. Gagamitin natin yun doon sa ating channel na, or segment na, E pluribus unum. Out of many, one. So, hanap tayo ng sikreto doon. Yung sikreto sa pyramid na may mata. Doon po sa $1. So, again, ano pa ba? I-wrap up ko pa ba sa inyo? Ang haba-haba So, again, thank you to my English-speaking subscribers, and thank you very much for your trust and confidence, and to my newly subscribers or followers, thank you very much at maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa ating Facebook Live na Ode Alteram Partem, let us hear the other side. So ito po ang inyong host, Jesus Uggang Jr. Sana ay kayo malusog at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. The honor and glory belongs to God and Christ Jesus with the Holy Spirit. All glory and honors. Ako po ay inyong in Luke 17 verse 10, isa lang po akong aliping walang kabuluhan. Ika nga, yung sabi ng kasulatan. So, salamat po ng maraming salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo, at sa inyo pong lahat, sa aking mga magulang, kaibigan, o kahit man sa aking mga naging kaaway, ay sana ay pagpalain pa rin tayo ng Diyos, at talagang pinagpapala tayo dahil nakakahinga pa rin naman tayo. So, salamat po ng maraming salamat. Ito po again ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Glory and honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.